Magandang araw po sa atin lahat. Saan man kayo naroon, magandang araw po sa atin lahat. Andito po tayo para magbigay ng reaksyon at opinion dito sa live ni Sir PB na marami ang mga Chris Pao fanatics na sobrang nasaktan. Matagal-tagal na rin ako hindi bigay na reaction at opinion. Nagbibigay lang ako kapag talagang nasasaktan ako. At dito nga, sa nangyaring live ni Sir PB, ay talagang nasaktan ako. Aminin man natin na ito, hindi, marami pa rin talaga ang umaasa. Umaasa na sila pa, lalo na yung iba na talagang bulag sa pag-ibig sa Chris Pao. Sabihin na nating si Sir Paul ay nasa tamang edad na, di ba? Alam naman natin yun. Kaya yung Chris Pao ay talagang hinangaan natin dahil ang akala natin ay papunta na sila sa seryosong usapan kasi nga gano'n na pinaparating sa atin noon ni Sir Paul na yun pala talagang teleserye lamang. Akala natin noon, di ba, totoo, kasi nga sinabi niya yun sa live na totoo na yung kumbaga sa ano na sila sa isang kumbaga tapos na sila sa teleserye, papunta na sa totohanan, seryosong usapan. Yun talaga ang pagkakaalam natin. At yun talaga ang inasahan natin. Kasi nga, sobrang bilib tayo dito kay Sir Paul. Napabilib tayo sa pagiging magaling niyang director. Kasi napakagaling niyang director. Ang galing niya magpa-inlove. Ayan na nga, na-inlove na tayo, di ba? Na-inlove tayo sa Chris Pao. Sabihin na nating nabigo tayo noong unang live. Marami nag-iyakan, marami nasaktan. Kaya napakarami reactor ang lumabas. Maraming nang husga na hindi natin alam noon kung ano nang nangyari kay Bebe Loves. Kasi ang tagal nating inintay noon na makita sa Stockmed. Pero wala. Kaya sobra tayong nalungkot. Ang dami naglabas ang reactor. Kasi nga, hinahanap natin yung sagot niya. Ang lagi nating napapanood doon ay ang live ni Sir PB na talagang nadurog. Durog tayo noon. Sobrang durog. Nag-live siya nung kasama yung kanilang PB team na meron pang mga words na hindi natin nagustuhan. Hindi ko alam kung jokes nila yun, pero sabi nga natin, nakaraan na yun. Oo, pagpalagay natin yun, nakaraan na, diba? At ang sumunod nga ay yung kinausap nila, itong ating Bebe Loves. At nagkaayos naman sila. Umasa tayo na naayos na talaga. At maraming umasa na sila ay may private lagi na usapan. Na ibig sabihin, yung private or privacy ay sila pa rin. Diba? Kasi doon tayo naniwala na naging sila. Diba? Yun yung pinaniwalaan natin na naging sila. Kaya nung nagkaroon ng issue, medyo sobrang nasaktan tayo. At nitong pinuntahan nila si Chris na sa bahay ng ni Lola
Jusia, ang inasaan natin ay nagkaroon sila ng privacy na sila pa rin. Marami tayong nabulag. Yan, katulad ng suot ko, maskara. Marami tayong nakamaskara, kaya ako nakamaskara. Kasi marami tayong napaniwala. Akala natin totoo na pagkatapos ang teleserye. Ayun pala, wala naman palang nangyaring totohanan. At talagang teleserye lamang. Walang nangyaring naging sila. At yun ay tinuldukan talaga ni Sir PB. Na talagang wala. At wala kang maaasahan. Wala na talaga. Huwag umasa. Masasaktan ka lang. Wala talaga eh. Sakit ano? Sobra. Pero ganun talagang buhay. Malay mo talagang hindi sila. Ngayon, sabi nga ni Sir PB, matatag na naman sila. Ang panoorin na lang natin na yung kabila, si Krishna. Talagang doon niya tayo inaano kay Krishna kasi nga nakikita niya siguro na may nagmamahal kay Krishna. Di naman natin may tanggi na minahal din natin si Sir PB kasi nga ang Chris Pao, hindi mabubuo na walang isa. Hindi mabubuo ng Chris Pao yun kung walang Pao or Chris. So, ganun. Ngayon, sa sinabi ni Sir PB na doon na lang tayo manood, siguro panahon na para maging ano tayo, no? Maging mapagmatsyag sa lahat ng mga teleseryeng nagaganap. Huwag agad maniwala. Kasi, lalo na pag sa love team, masasaktan lang tayo. So, ngayon ang ginagawa ko, sabi nga ni Sir PB, huwag mo nang manood kung ayaw masaktan. Ako naman ay masunurin. So, hindi muna ako nanonood. Pero, hindi ako naghangad ng masama bawat isa sa kanila. Sa kanilang team, wala. Focus ako ngayon kay Krishna. Mas nangangailangan siya ng suporta. Dahil alam naman natin na hindi pa siya ganun ka-stable sa SOCMED. Marami pa siyang dapat malaman sa SOCMED. Marami pa siyang dapat matutunan. At ang payo ko lang dito, no, kay Krishna, hindi lahat ng buzzers ay masama. Itatak mo yan, Krishna, sa isip mo. Hindi lahat ng buzzers ay masama. Mayroong buzzers na subukan mong intindihin kung ano yung sinasabi niya. Subukan mo, baka naman may sinasabi siya na para sa ikagaganda mo. May ganun eh. Kaya dalawang klase yung buzzers, yung dinadown ka at yung buzzers na may totoong concern sa'yo para mas lalo kang umangat. Ganun yun eh. Kaya payo ko lang magbasa ka ng mga comment, baby loves. Marami ka diyang mapupulot na aral. Hindi lahat ng buzzers ay masama. Pero maging mapagmatsyag ka rin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil hindi lahat ng mabait sa'yo ay totoo sa'yo. Yun lang. Makisama ka lang. Ganun lang. Makisama na walang inaapakan tao. Maging totoo ka lang.